Tape Incorporated, abay umiiyak at nanghihingi ng settlement sa GMA. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, pag-usapan natin ito dahil matapos nga na magwagi ang TVJ laban sa ikinaso nila sa Tape Incorporated na copyright infringement, kung saan ibinigay po sa kanila ang pinakamagandang resulta ng kasong ito. Nabawi po nila yung title na Itbulaga. So pagkatapos nito ay mas naging maayos pa at mas naging malago at talagang mas marami pa pong mga advertisers ang nagtitiwala ngayon sa Itbulaga, kahit marami pong nagsasabi na parang bumababa na raw ang rating, ganon. Pero nakikita naman talaga natin na 100% pa rin ang support ng maraming mga Pilipino sa Itbulaga. Nakikita natin na talagang napaganda pa yung kanilang paghihiwalay, yung naghiwalay sila ng Tape Incorporated kasi matapos nga napakialaman ng mga sumunod na henerasyon yung pamamahala dito po sa Itbulaga, at doon na talaga sila nag-decide na although masakit para sa kanila at talagang umabot po sila sa punto na ipinaglaban nila ito sa korte, at kalaunan ay nakuha po nila yung hustisya na kanilang hinihingi. So this time, akala nating lahat tapos na po yung isyong ito. Akala nating lahat settled na lahat. Pero meron pa rin po palang mga kaso na nakabinbin ngayon. Sa kasalukuyang panahon, isa sa mga mainit na usapin sa industriya ng telebisyon sa Pilipinas ay ang legal na alitan sa pagitan ng GMA Network at ng Television and Production Exponent Incorporated or Tape Incorporated, ang dating producer ng Itbulaga. Ang isyong ito ay umabot na sa pag-issue ng subpoena laban sa mga opisyal ng Tape Incorporated kaugnay ng reklamong staffa na isinampa ng GMA Network. Ang ating talakayin ang mga detalye ng kasong ito, ang mga posibleng implikasyon nito sa industriya at ang ating opinion hinggil sa usaping ito. Ayon po sa ulat ng PEP or Philippine Entertainment Portal PH noong May 9, 2025, naglabas ng subpoena ang Quezon City Prosecutor Office laban sa mga opisyal ng Tape Incorporated. Kabilang sina Romeo Halosos Jr., Romeo Halosos Sr., Seth Frederick P. N. Halosos, Michael N. Magtoto, Sinaida Buenavista at Malucho Wapagar, inatasan silang dumalo sa mandatory mediation conference na itinakda noong May 22 sa darating na Mayo, May 29, 2025. Kaugnay ng reklamong staffa na isinampa ng GMA Network na nagkakahalaga ng 37.9 million. Ang reklamo ay nag-ugat sa umano'y kabiguan ng Tape Incorporated na i-remit ang nakolektang advertising revenue mula sa kanilang mga kliyente, na ayon sa kontrata ay dapat may bahagi ang GMA Network, sa halip ginamit umano ng Tape Incorporated ang nasabing halaga para sa kanilang operational expenses na labag sa 2023 Assignment Agreement na 2 panig. Ayon sa pahayag ng GMA Network, despite multiple formal demands, the fund were not transferred to GMA because they were instead used for tape operational expenses in violation of the trust arrangement outlined in the agreement. So which means kaya po ganun umabot ng 37.9 million ang halaga ng pagkakautang ng Tape Incorporated, na dahil imbis na ibayad po nila yung funds na ito, ginamit po nila ito para patakbuhin yung kanilang negosyo, yung tapes operational, yung mga expenses po dito, So dahil dito, lumaki yung pagkakautang nila sa GMA. Narito naman ang pahayag ng Tape Incorporated. Sa panig ng Tape Incorporated, ayon kay Attorney Maggie Abraham Garduque, legal counsel ng kumpanya, nalaman lamang nila ang tungkol sa reklamo noong May 22, 2025 at sa pamamagitan ng balita. Nang kanilang suriin ang docket section ng Office of the City Prosecutor, wala umano silang nakita. Natanggap lamang nila ang subpoena para sa mediation noong May 23 kaya hindi sila nakadalo sa unang mediation conference.
Tiniyak ni Attorney Garduque na dadalo ang mga opisyal ng TAPE Incorporated sa ikalawang mediation conference na itinakda sa May 29. Dagdag pa niya, magpupulong ang Board of Directors ng TAPE Incorporated upang pag-usapan ang posibleng settlement sa reklamo. So, sinasabi po dito ng kanilang abogado na si Attorney Garduque na makikipag-settle daw sila dito po sa GMA. And ito po ay ano na lang, kumbaga parang kung ano yung magiging desisyon nila kung paano nila babayaran, kung ano yung mode of payment po nila at yung iba pang mga detalye. Ang alita ng GMA Network at TAPE Incorporated ay nagsimula pa matapos ang controversial na pag-alis ni na sina Tito Soto, Big Soto at Joey De Leon or TVJ mula sa Itbulaga. Noong May 31, 2023, kasunod nito nagsampa ng reklamo ang TVJ laban sa TAPE Incorporated at GMA Network kaugnay ng paggamit ng pangalang logo at iba pang elemento ng Itbulaga na umano'y paglabag sa kanilang karapatang ari. Noong Enero 2025, nagdesisyon ang Court of Appeals pabor sa TVJ na nagsasaad na sila ang may karapatan sa trademark at intellectual property ng Itbulaga. Ayon sa desisyon, the exclusive rights of scientists, inventors, as well as artists and gifted citizens like respondents Tito Soto, Big Soto, and Joey and Jenny over their intellectual property and creation must be protected and secured. Ang kasong ito ay may malalim na implikasyon sa industriya at telebisyon ng Pilipinas. Una, ito ay nagpapakita ng kahalaga ng malinaw na kasunduan sa pagitan ng mga network at production companies, lalo na sa usapin ng revenue sharing at intellectual property rights. Pangalawa, ito ay nagbubukas ng discussion hinggil sa proteksyon ng mga karapatang ari ng mga artist at creators sa kanilang mga lika. Sa panig ng GMA Network, ang hindi pag-remit ng TAPE Incorporated ng kanilang bahagi sa advertising revenue ay isang seryosong paglabag sa tiwala at kasunduan. Sa panig naman ng TAPE Inc., ang kanilang depensa ay nakatuon sa umano'y kakulangan ng abiso hinggil sa reklamo na maaaring magdulot ng pagkaantala sa proseso ng hustisya. So, dahil dito, bilang isang tagamasid sa industriya ng telebisyon, naniniwala ko na ang kaso ng staffa na isinampa ng GMA Network laban sa TAPE Incorporated ay isang lehitimong hakbang upang mapanagot ang sino mang lumabag sa kasunduan at tiwala. Ang halagang 37.9 million ay hindi maliit na halaga at ang hindi pag-remit nito ay may direktang epekto sa operasyon ng network. Gayunpaman, mahalaga rin bigyan ng pagkakataon ng TAPE Incorporated na maipaliwanag ang kanilang panig sa pamamagitan ng due process. Ang kanilang pahayag na hindi sila naabisuhan ng maayos hinggil sa reklamo ay dapat ding isaalang-alang ng korte. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng patas at makatarungang proseso upang mapanagot ang sino mang lumabag sa batas at upang mapanatili ang integridad ng industriya ng telebisyon sa Pilipinas. So, ang kasong stapa sa pagitan ng GMA Network at TAPE Incorporated ay isang paalaala sa lahat ng stockholders sa industriya ng telebisyon na ang tiwala at kasunduan ay dapat laging pinangangalagaan. Ang mga ganitong issue ay hindi lamang nakakaapekto sa mga kumpanya kundi pati na rin sa mga empleyado, artista at manonood. Naway magsilbing aral ito sa lahat ng transparency, integridad at respeto sa kasunduan ay mahalagang pundasyon ng isang matagumpay na industriya.